James for three. Alexis attack. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings sa ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Pat and Sara Morales, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Rosalie Centillas, Rosemary Garmino, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopes, Jocelyn Panagiton, Imelda Garces, Jeronimo Peñalosa, Edmarc Bustos, Rowena Inopia, si Aaron Ray Gacho, Lordan Molion, Suzette Regalado, Aldrin J. Flores, and Ferdinand Orpilla. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is a coach na mabigat ang dinaanan sa kanyang buhay. And yet, kinayanan niyang bumangon. Sa pagbabalik ng ating programa. Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampiyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Mga teammates, our guest is from the island of Panay and ang kanyang sport is something different. Hindi siya basketball, hindi volleyball, hindi siya baseball or softball, but kailangan gumagamit rin sila ng bola, no? And ang sport niya ay sepak takraw at siya po ay isang champion coach. Let's all welcome Coach Kidoy Gallos. Hi, Coach. Hello po, good evening sa lahat, especially sa mga nakikinig. Coach Kidoy, ano ba itong sport na tinatawag na sepak takraw? Can you please educate yung ating mga nakikinig? Opo, Coach Jojo. Ito yung sport na parang volleyball siya, pero yung ginagamit paa lang. So you are not allowed to use your limbs, yung kamay. And this sport originated from Malaysia. At yung meaning niyan, yung sepak is to kick the ball and yung takraw is yung bola, mismo yung rata na bola. And yung meaning niyan. At saka yung
this is played with 3 players. Sa kabila, 3, and then sa kabila, 3 din. Yung position naman nila, merong spiker, merong setter, at saka tekong. Yung tekong yung nagsiserve, yung spiker yung taga-kill ng bola, at saka yung setter yung taga-set ng play during reception. Yun po. Coach Kidoy, no, hindi siya madali dahil Hindi. ang basketball ang ginagamit kamay. Ito Opo. para siyang volleyball pero hindi kamay ang ginagamit. Ang ginagamit niya ay paa, pwede ang ulo, no? Pwede ang ulo, Pwede po. katawan, wag lang kamay. Tama ba? Huwag lang kamay. Opo, correct. And 3 players, 3 versus 3, no? Opo. Ano ba yung kanyang dimensions ng court? Saan po siya nilalaro? Yung court ng sepak takraw, kasi laki lang yan ng court ng badminton. Opo. Tsaka yung net niyan nasa 152 centimeters. Parang kasing tangkad din ng net ng badminton. So, yung tig-3 tawag doon ay Rigu, R-E-G-U. Tsaka meron ding sepak takraw na doubles yung nilalaro. At tsaka quadrant, 4. So yung quadrant, parang last year or like 3 years ago to 4 years ago siya nilaro sa Asian Games. At saka last year nilaro na sa ibang mga liga dito sa Pilipinas yung quadrant. I think sa ROTC Games meron. So Coach Kidoy, no, 3 Opo. versus 3 pero nag-introduce sila ng isa pang tao. So Opo. 4 versus 4 4. versus 4. Opo. Hindi ba siya naging masikip yung court or did it make the sport na mas madali o mas mahirap? Parang din depende yon sa strategy. Hindi naman siya lumiit, pero mas naging intense siya kasi yung depensa naging malakas. Kasi 4 na meron ng blocker sa harap, tsaka yung 3 taga-depensa. Dati 2 lang yung sa depensa, tsaka isang blocker. Ngayon meron ng blocker at tsaka 3 depensa. Sometimes sa quadrant, 2 yung blocker. Oo, nagbablock sila. Parang volleyball na din yung yung adaptation niya. But yung service nasa baseline. Kaya yun yung pagkakaiba siguro ng Rigu event na 3v3 compare mo sa quadrant 4. Doon ka sa baseline magsa-serve. Kaya mas naging intense siya. Oo. Yung bola mas mahirap patayin. Oo, kasi alam mo Coach Kidoy, no, pag titignan mo yung sepak takraw na Rigu, yung 3 versus 3, no, Opo. mas namamatay yung bola kasi nga minsan isa lang yung blocker, isa lang ang blocker tapos 2 defender sa likod. Opo. Because of the introduction of yung quadrant na 4 versus 4, 2 na yung blocker tapos 2 na yung defender. Yung hindi naman pala ang description ko, hindi naman lumiit yung court, sumikip lang ng konti, no? Yun, sumikip. Yung sumikip, mas maganda kasi isipin mo kung maglalaro ka ng volleyball ang volleyball is 6 versus 6. Imagine mo kung ginawa mong 5 versus 5, may konting bungi, di ba? Yung space, may mga spaces na hindi nako-cover, but because of the 4 versus 4, I think hindi kagad patay yung bola kasi yung chances na bumalik or ang chances na mablock, mas tumataas yung percentage. And kamusta po? How did you find it? And kamusta po yung mga players? Yung sa amin, hindi pa namin yan nilalaro. Pero nakikita ko lang sa ibang mga liga. Like sa ROTC Games, nag-introduce sila ng quadrant. Pero dito sa DepEd, sa National Prisa, I think mag-i-introduce pa lang. Pero parang parang ganun lang din Pero yun lang, mas sumikip, mas hindi ka makapag-drop, yung mga drop shot, mas minsan makukuha na ng defender. Pero yung 3v3, pag nag-drop shot ka, talagang hirap ka kasi medyo malapad yung didepensahan mo. So pag sa 4v4 sa quadrant, pag nag-drop shot, meron ng taga-abang isa.
meron ng blocker, merong isang taga-abang sa drop shot, yung dalawa taga-abang din sa sa hard balls, yung sa mga matitigas na na palo. Kaya yun. Ako, Coach Kidoy, no? Parang naging ako, fan bigla ako ng 4 versus 4. Kasi di ba, ano yan mas gusto natin yung bola, may konting balik, bumabalik ng konti, as Opo. compared kung patay. For example, ang gagamitin kong yung men's volleyball, because of the power ng mga lalaki, pag pumalo, patay kagad. Kaya yung women's volleyball games, Yung mga mas exciting. na-enjoy. Oo, Tama. kasi ang bola, Tama. alam mo yun, nagbabalikan, may tinatawag na rally. May rally ba dito sa Sepak Takraw? Meron. Nakakapag sometimes yung pinakahuli kong malawak na or pinakamalayong rally, I think it's 21 touches. Paluan talaga. Spike after check, bago set, spike ulit after check, bago spike, block, check ulit, set. Parang yun yung pinaka ko yung inisip ko, binilang ko yung bola on how many touches, naka 21. That was the time nung championship game din namin against Negros from Bacolod. Kaya hindi mo rin masasabing pag high level na talaga, meron ding intensity kapag palitan ng palo. Meron din. I love it, no? In fact, may nakausap akong coach. Forgot the name of the coach, pero siya yung coach ng University of Makati for how many years. Ang sabi niya sa akin alam mo, Coach Jojo, no? Ang maganda dito sa Sepak Takraw, that this would be included sa UAAP Games. Imagine kung this would be included sa UAAP Games. So, mas magkakaroon ng following, plus magkakaroon ng grassroots development dahil yung mga players may ligang mataas. Hindi ko sinasabing mas mababa yung isa, pero mataas na level, tapos yung iba maybe a notch lower, and then there will be a tournament. Pag nagkaroon ng tournament, alam mo, magkakatrabaho yung mga officials, mas maraming coaches ang ma-hire. It's going to be a development of the sport as compared na wala pa siya sa limelight. No? Hindi naman sa sinasabi ko na wala siya sa limelight. But pag sinabi nating limelight, ito yung mga games na nilalaro sa UAAP, which means na ito na talaga yung mga sports na pag iniisip ng mga tao, ito yung mga regular na nilalaro. And I think it would just take time before Sepak Takraw would be included sa mga sports na UAAP, NCAA. Kasi, for example, sa kung saan naglalaro yung University of Makati, may liga sila. So, ibig sabihin, there are other teams, state schools, yung mga eskwelahan ng mga LGUs, na may mga teams. Just like dito sa Panay, meron team yung Central Philippine University. But before we talk about your team, paano ka ba na-in love dito sa sport na ito? Paano ka na-introduce? Okay, so I was introduced way back pa noong malit pa ako. I could still remember nung kinder days. Yung chewin ko kasi varsity ng CPU, and during his practice, siya yung taga-sundo sa akin. So, bago kami umuwi, sunduin niya muna ako, mag-training siya, nunood lang ako. After training, sabay kaming umuwi. Kasi yung bahay namin is just walking distance from our school. So, kaya intayin ko talaga yung tito ko. And the fact na yung tito ko din magaling talaga maglaro, at nakasali po siya sa national team natin sa Sepak Takraw. Talaga yun yung ina-idolize ko, at saka tumatak yun sa isip ko. Kaya dun ako nag-start ma-influence with regards sa Sepak Takraw. Now, nung nag-elementary ako, walang Sepak Takraw dyan sa CPU. Kaya I venture out some sports like football, and then after that, track and field, and then lawn tennis. And then when I go to high school, meron na. Kaya doon nagsimula yung Sepak Takraw
pagiging varsity ko ng sepak takraw since high school hanggang naging college and then up to now na naging Alam mo kung yung sepak takraw ay isang sport na nilalaro sa Southeast Asian Games, definitely dapat ilaro rin siya sa mga mas matataas na mga liga, no? Ng, for example, Coach Kidoy, dahil nilalaro siya sa Southeast Asian Games, no? Pag sinabing player ka ng national team, I think dahil may liga dito sa Southeast Asian Games, no? And it will just take siguro time, maybe how many years before talagang ma-include na siya sa mga national games. May national games ba tayo na kasama na tong sepak takraw? Meron po, yung pinaglalaroan namin, yung National PRISA, private schools, at saka yung National SQA. Meron po. Yun talagang sa UAAP lang talaga wala siya. Wala pa. Palarong Pero pambansa. pero sa PRISA at saka sa SQA, andyan po siya. And mga teammates, no, nabanggit nga ni Coach Kidoy na naglaro siya ng soccer or yung football, no? Yun talaga paa. Siguro kaya talagang nainganyo siya dahil sepak takraw paa naman ang ginagamit. Tapos nag-track and field siya. Tapos naglaro siya ng lawn tennis. Yung dalawang sport involved sa ball, no? But he fell in love with sepak takraw. Ano ba ibig sabihin ng sepak takraw? And saan nanggaling yung sport na yan? Yung sepak po is to kick and yung takraw is yung bola. And it came from Malaysia. Diyan po yan nag-originate yung sepak takraw. Kaya sepak takraw tawag sa kanya. So yung journey mo being bata, grade school, kindergarten, you just watched the game and then eventually tried other sports and then bumalik ka, no? Opo. And then you became a varsity player dito sa Central Philippine University. Can you tell us about yung Central Philippine University? Can you tell us about Central Philippine University? Okay. Central Philippine University is a Christian school na nasa Iloilo po and it was founded by missionaries coming from USA. And yun yung main na goal nila is to develop and to have a product which is a Christian or has a Christian background po, which is a Christ-centered na school. And of course, yun yung goal nila na may mga ma-produce silang mga professions or professional na mga Christ-centered din. And eventually, no, yung CPU, nagkaroon siya ng mga varsity teams. And because nagkaroon siya ng, syempre, malamang una dyan yung mga big sports. When I say big sports, basketball, volleyball, and eventually, naipasok na tong sepak takraw. Were you part of the varsity team of the sepak takraw? Opo. When I was in college and high school, I was a varsity member ng school po sa sepak takraw. Dated mga 1998 to 2007. Pero way back 1980s, meron na. Kasi yung mga tsuhin ko andyan na Andyan na sila. Tingin mo, how did the sport teach you to become a better person? Yung sport talaga tinuruan akong maging matyaga. Kasi hindi yung skills ng sepak takraw, it would take you years to master. Okay? So yung sa football, although marami siyang pero basic lang. Tatakbo ka tapos mag-pass and then mag-shoot. Parang simple lang, pero sa sepak takraw meron pa kasing mga ibang acrobatic moves, kaya kagaya ng mga roll spike, yung nagsa-somersault, yung mga sandbox spike or mga bicycle kick. Pero hindi pwede na patutumba-tumba ka dyan sa sepak takraw kasi simento yung yung sahig. Unlike sa football na pag nag-bicycle kick ka, okay lang na
maglanding mo yung balakang mo, kaya likod mo, kaya puwet mo. Pero sa sepak takraw, bawal. So, kailangan mo talagang aralin yan. So, yung natutunan ko talaga sa sport is yung maging patient sa skills, and then yung pakikisama sa mga kaibigan, kasi mostly ng mga players ng sepak takraw is nanggaling dun sa mga rural areas, which is hindi masyado mga walang may kaya, parang ganun, mga scholars lang para makapag-aral dun sa CPU. Kaya kung minsan I also uh, I've learned to become generous and to share my blessings also sa kanila, kasi yung family namin medyo may kaya, may trabaho si mama at si papa. Kaya pag meron akong extra, nililibre ko minsan yung mga teammates ko sa kahit na tubig lang or soft drinks or minsan lunch or even dinner. Kaya dun mas naging close kami po. Yun yung mga natutunan ko. Thank you, Coach Kidoy. No? May God continue to bless your heart. Kasi hindi naman lahat may isip ka agad na tulungan ko yung teammates, no? Especially kung yung puso mo ay yung selfish yung puso mo, ang iniisip mo, sarili mo, but naisip mo kaagad, mas blessed kami compared sa mga teammates mo na who came from the rural areas. And then, itong sport na sepak takraw was one way of na pwedeng ma-improve yung kanilang buhay dahil makakapag-aral sila, and then pag Opo. makapag-aral sila, mas madaling with a degree, then syempre mas ang opportunities mas lumalawak, mas dumadami, no? As compared sa isang tao na hindi nakapag-aral. But because of you saw that kulang-kulang siguro yung kanilang gamit, o kaya tinitiis na lang nilang wag kumain ng merienda dahil Tama yan. they just need to eat 3 square meals in a day. Tapos pag may merienda, titiisin na lang. O, 2 meals pa pala. Kasi imagine 2 meals a day sa isang atleta na who would practice for 2 to 3 hours a day and then go to school and then study. Siyempre, nagugutom yan kasi malalakas kumain ng mga atleta, no? And ano ang reaction ng mga teammates mo when you offer them something? Nagugulat ba sila? And Yung reaction nila is nagpapa-thank you din. At saka talagang sila, grateful talaga sila, kasi I remember na naglaro kami, tsaka yung allowance namin is just only 500 for a week. Yung ibang sport, wala na eliminated na, 2 days, 3 days eliminated. Kami pumapalo pa ng championship. So hanggang umaabot kami 6 days, paano kakasya yung 500? So I had that experience na sa punto na kape na lang yung ulam namin at saka kanin. So nung hindi ko na kaya, tinawagan ko na si mama. Pagtawag ko kay mama, si mama yung kasi naglaro kami ng Bacolod malapit lang. After an hour, andyan na si mama. So pagkatapos ng laro namin ng championship, yun, tinreat kami ni mama, pinakain kami sa mga restaurant, pinakain kami kung saan namin gusto, hanggat sa mabusog kami. Kaya yun yung mga unforgettable experiences ng mga teammates ko with regards my mom and sa aming family. So I was not the only one who was generous, but my family taught me to share the blessings, kasi sila mga atleta din Tsaka alam nila kung ano yung feeling ng wala, kasi wala sila talagang pera dati. So kaya sa akin, I was blessed na hindi ko yun na-experience. Kaya yun, mas gugustuhin kong magbigay kaysa sa manghingi. Yun yung tinuturo talaga sa akin ng parents ko. Kaya masyadong blessed kahit na yung team namin or yung team ko sa sepak takraw, pag meron akong extra or kahit na wala na, pero paggipit yung player ko, talagang bumibigay ako or
nagpa-find ways ako kung paano ko siya matutulungan financially. So hindi siya ganun kadali maging isang coach kung meron kang generous heart. Alam mo, Coach Kidoy, no? Nako, mga kaagapay, no? Gusto kong palakpakan. Una, mga magulang ni Coach Kidoy, no? Dahil they were sharing their blessings. Alam nila na kung ano yung meron sila, blessing yun. So, yung blessing na yun is used to also bless others by yun nga, pinakain yung mga teammates niya after the championship. Champion kayo, no? Hindi po. Hindi. Isipin mo, kung nag-champion pa, it doesn't matter kung mag-champion o hindi. The important thing there is sama-sama, salo-salo. After a hard day's work, after a tournament, after a defeat that is painful, talo sa championship. But the good thing there is, sama-sama kayo no? Hindi lang kayo sama-sama sa talo, sama-sama kayo sa pagkain. And one thing that resonates with me, no, yung parents mo, because they came from somewhere, from if dati na wala rin sila. Wala rin. Okay, gapiranggot. Wag naman wala. Gapiranggot, may kakaunti, and then now that they feel that they have accomplished much, no? So share ko to kasi I was blessed and then I can bless other people, no? Dito sa Biblia, no, sa salita ng Diyos, sabi dun it's Proverbs, those who refreshes others will himself be refreshed, no? And those who would water others, na talagang bibigyan ka rin ni Lord, i-refresh ka rin ng Panginoon. And ang maganda doon, Coach Kidoy, no, nakita mo yon sa magulang mo, that your parents were selfless, that the resources that they have are not theirs, but for them to share with others. Anong impact nun nung nakita mo, wow, mabuti na lang ganto ang aking mga magulang? Yun, yung parang nadala mo na kahit saan ka pumunta, pag may nakikita kang taong dapat tulungan, automatic yan. Parang hindi kaya ng heart mo na pabayaan. So, parang na siguro, parang yan talaga yung in-instill sa akin ng mga magulang ko na wag maging madamot, dapat maging matulungin, especially for those who are in need. At saka yan din yung yan yung din turo sa church, parehas lang. So it is just an application of what you've learned sa house at saka sa church. So hindi ka nahihiya na tulungan yung ibang tao kasi minsan yung iba nahihiya kasi sabihin ng ibang tao matulungin yan, parang ganun. Pero ako, I was never ashamed to show to the people na nagbibigay ako or to show to the people na may tinutulungan ako. And I was never too proud as well na parang showy na ganun. It's just natural. Pag may nakita ang kailangan tulungan. Yun po. Yun lang po. It was modeled by your parents, no? Yes po. Itong pag minodel na my wife also, no, na nakita ng daughter ko na my wife would give, no, or hindi siya maramot. So ang daughter ko, nakita ko rin na wow, my daughter has a generous heart. Kasi nakita niya yon sa mami niya, no, bago sa akin, di ba? And gusto ko yung binanggit mo, no, hindi maramot yung parents mo, tapos naipasa sa iyo yung ganon na for you to become generous. Yung generosity naman, hindi naman kailangan na maging milyonaryo ka na marami kang pera, di ba? Kasi others would say na I will just give because I have an abundance, extra. No? Or extra, ikaw. How can you define generosity? Sa sarili mo. Yung para sa akin, yung it's more like giving. Kasi
you give until it hurts and then it hurts no more. Parang ganun. Kasi pag extra yan, parang medyo hindi siya hindi affected yung parang extra mo yan pwede kang magbigay. Pero pag needed mo, tsaka needed din ng iba, anong gagawin mo? So yung sa akin, hati kami. Meron pang natira para sa akin, tsaka meron din sa kanya. At least, meron laman yung tiyan namin. Both. Hindi naman pwedeng ubusin mo bigay sa kanya kasi wala ka na. Parang hindi rin yan, hindi rin yan maganda. Pero paghati kayo, at least mabubuhay kayong dalawa. Parang ganun po yun. Very true, Coach Kidoy. No? Sometimes you give even if it hurts. Kunyari, syempre, kung nasanay ka ba naman na kumakain ka ng 3 square meals, hahatiin mo na lang yon para yung pagkain mo na isang plato, na nandun siguro kung ano yung mga pagkain, hahatiin mo yon para ma-share mo. Pero at the end of the day, di ba, it feels good. It feels good that you help somebody na in need. Lalo na pag yung sikmura ay, yung halos wala ng laman. May mga teammates ka bang ganon during your time na talagang meron po. Gutom na. Meron talaga po. At saka share ko lang yung player ko kasi kumakain kami doon sa after championship game, that was nitong week lang after championship game. Bumili siya sa 7-Eleven. Hindi lumabas din ako. Paglabas ko, nakita ko yung mga street children, tinatawag niya. Binilhan niya ng hotdog, isa-isa. Tsaka hindi muna ako lumapit. Inintay ko muna kung ano pang gagawin niya. Binilhan niya ng tubig, binilhan niya ng hotdog, tsaka bumalik doon sa table namin kung saan kami kumakain. Tsaka sabi ko sa kanya, okay yung ginawa mo. Yeah, sir. Alam mo naman na player mo ko. Dapat tayo mag-share ng blessings. Parang ganun, parang nakaka-proud yung mga ganung klase ng achievement. Para sa akin yun yung talagang mga achievement. Kahit na nag-champion ka, kung hindi mo na-inflict yung mga values na gusto mo, wala ding kwenta yan Pero kahit talo lang, kung yung mga players mo na-sharean mo ng values, kahit na sa generosity, kahit na especially yung values ni Jesus Christ, which is to be kind and to love one another, yun talaga yung pang-champion. So, bonus na lang yung naging champion kami, literally, kaysa sa yung pinaka-importante talaga maging champion sa buhay, which is kailangan mong i-receive si Jesus Christ and to walk His walk and do the things that He wanted you to do. Yun yung importante sa lahat talaga. Thank you, Coach Kidoy. Mga kaagapay, what Coach Kidoy is telling us, important yung to win championships. Pero hindi siya yung at the top, di ba? At the top of the goal yun, pero ang purpose niya, being a coach, is not to win championships, but to make champions out of these players. And for these players to become champions, ang description ni Coach Kidoy, as I get it, is ang kanilang champion yung kanilang puso, no? Kasi ano ba naman kung marami kang medalya, pero swapang, maramot, mayabang, di ba? Hindi matulungin. Di ba? Baliwala yan kasi it's more about yourself. It's all about you. Pero imagine kung yung mga players ni Coach Kidoy galing sa 7-Eleven, may dalang mga hotdog. Pagkain, pwede naman yung siguro kumain siya ng mas maraming hotdog, or kaya pwede siyang pumunta sa after eating hotdog, mag-McDonald's naman ako, mag-Jollibee naman ako. But ang nakita niya is, I need to
help these street children, especially na alam niya na gutom to eh. Alam niya na wala silang kakayanan for them to eat maybe yung food for the day, no? And Coach Kidoy, no, you were able to model it and teach it, no? Yung generosity, being kind. Sa'yo, what are the things na talagang tinuturo mo sa iyong mga players besides being kind and being generous? Ano ba yung tinuturo mo? Yung talagang, eto dapat by this time, ang mga players ko dapat ganto sila. Yung talagang tinuturo ko is yung ini-impart ko sa kanila yung talagang pagiging fighter. Yung kahit nasa laro, fighter ka dapat sa laro, fighter ka rin sa pag-aaral, hindi ka nag-give up, at saka fighter ka rin sa tunay na buhay. Yan yung talagang gusto kong i-impart sa kanila. At saka yung ibang players, talaga ngayon, yung mga graduating players ko na-adapt na. Talaga coach, kailangan natin maging laban lang sa buhay. Like pinakita ko din talaga sa kanila kasi this past 3 months, so yung anak ko na 4 months, he died. And then after a week, my mom died also. So magkasunod. So talagang mabigat, ang sakit. Pero sa awa ng Diyos, I was able to lift up not only myself but also my family. Of course, galing yun sa tulong ng Panginoon at sa mga tao nagmamahal sa pamilya ko. So I was very blessed and truly yung pagiging fighter ko, sabi ko sa kanila, dapat gayahin niyo ako na hindi mag-give up kahit anong mangyari. Walang bibigay. Sabi ko gano'n. Sabi ko, pwede naman akong maghuminto na pagiging coach kasi meron akong rason. Magpaano, pero hindi ako hinto. Laban lang. So, isa kayo sa mga pinaglalaban ko. So, dadating yung araw na pag may naalala kayong mga down moments nyo, mga trials, temptations, laban lang. Yun yung talaga yung tinuturo ko sa kanila na huwag mag-give up. Kasi pag bumigay ka, wala. Giba ka. Magigiba ka. Coach Kidoy, no, yung dinaanan mo, it's something na panggibayo ng tao. Having the death of your son, no? Tapos of your mother. Hindi siya madali, hindi siya talagang ibang it's really it would pull you down, no? But meron kang pinaghuhugutan for you to be able to rise up. Ano yung during that time na, if I can say, na those were times of maybe may konting darkness, no? Or heaviness sa iyong puso. Ano yung sa mga nakikinig sa atin, how were you able to rise up? And ano yung pinanghuhugutan mo? I think siguro yung personal relationship namin ng Panginoon. Kasi pag hindi kayo close, hindi madali yung nangyari. Pwede mong sisihin lahat. Parang dami ng mga questions na pumupunta sa ulo mo. Kaya sabi ng misis ko, sinihat tayo, wala naman tayong inaagrabyado. Mabubuti naman tayong tao. Nagsisimba naman tayo, nagbibigay pa nga tayo. At saka tumutulong naman tayo sa mga tao. Pero ba't tayo? Ba't tayo yung naging ganito? Doon pa lang, pag sinagot mo yung question na yan, which is unanswerable, parang wala eh. Pero pag meron kang deep relationship sa Panginoon, you don't need those questions. You just need to have faith na makakayanan lahat and everything has a reason. Pero masakit, kahit na masakit at
kahit na madilim yung nangyari. But I still believe that God is good. God has a purpose. And pag walang Panginoon, hindi ko kaya to, hindi namin kaya to. So, everything, Panginoon lang talaga yung yung hinahawakan namin, wala nang iba. Kaya I was also blessed with my fellow pastors, yung mga nagko-comfort sa amin, yung mga pinsan ko, halos lahat, kahit na yung CPU community, yung sports community, lahat. Grabe talaga yung support na pinapakita. So, wala tayong reason na mag-give up. Just fight. Laban lang. And in the end, we could say that God is still victorious. I am victorious. Thank you, Coach Kidoy. No? Thank you for sharing that story. No? Para akong nanliit, para akong nahiya sa sarili ko. Kasi lahat naman tayo minsan may dinadaanan. And sometimes, I always tell myself, no, or even tell my family na ako ng number one reklamador. Di ba? Minsan, why? Yung question na bakit ganito, bakit ganyan. Hearing your story and feeling ko, wow, wala yata ako dapat wala akong rason to feel hindi man mahiya naman ako sa sarili ko kung madinig ko yung what happened to Coach Kidoy and binanggit mo na yes, the Lord is good. Whatever happens in our lives, no, the Lord is good. Yun yung kanyang yun yung kanyang nature, no. Yung kanyang steadfast love, immovable, unfading, unchanging. Tapos binanggit mo, no, dalawa yun that the Lord is good and the Lord has a purpose, no. Tingin mo ano yung purpose ng Panginoon? Why did He allow these things to happen? Kahit mabigat. Hindi ko pa alam kung ano yung purpose na yun. But through time, we will find out. But as of now, I'm kinakapa pa lahat. So every week, it's normal na umiiyak si Ma'am Irish, yung asawa ko. Ako before championship, nung worship kami. Kasi, of course, before Sunday yung championship game Kaya sabi ko, kailangan natin mag-worship. Doon lang kami sa court and then I was about to deliver my message, which is about love, the love of God sa mga players ko. But then I remembered my mom kasi siya yung number one supporter ng team Siya yung nagpapakain, talaga siya yung nagluluto pag during national namin. Kasi nag-i-sponsor kami ng dinner sa mga players. 12 yan. Hinahanapan ko yan ng pera kung sa mga alumni namin, kung sino mag-donate, okay lang. Kung wala, okay pa rin. So, si mama yung nagluluto para sa kanila. Oo. And then, na-recall ko yun, sabi ko, alam nyo, si Ma'am Galios, yung mama ko, number one supporter natin yun at number one fan. Sabi nila, alam namin, Coach, tsaka doon, tumulo yung luha ko, tsaka doon ako nag-pour out kasi for months and months, I never cried. Okay? So, I just suck it in kasi ang dami pang trabaho. Pag bumigay ka, pag umiyak ka dyan, wala na Hindi mo hindi mo magagawa yung trabaho. But during that time, I thank God na pinaiyak niya ako. Almost after warm up na nila, iyak lang ako ng iyak. And then, nung mag-start ng game, okay din. Naging okay na. So, yun siguro yung yung masasabi ko po. Alam mo, while you were telling your story, no, you could feel the presence of your mom kasi your mom was part of that team, no, and the kids, I think, because of your mom,
naintindihan nila kung ano yung ibig sabihin nung love, no? So when you share the love of Christ, they they know it firsthand because they saw it and they experienced it from the love of your mother. Na imagine na nagkaroon siya ng ilang ba sa isang team, sa sepak takraw. 12 po. Isipin mo para siyang nagkaroon ng 12 12 anak. anak, di ba? Besides, ikaw yung panganay, no? And ikaw yung leader. And I think for you to model it, minodel ng nanay mo, no? So, when you talk about God, when you talk about Christ, when you talk about love, it was, they experienced it firsthand. They saw it. So, alam nila na ito pala ang ibig sabihin ng love, no? Love that is sacrificial, love that is no holds barred, no? And papakain kahit hindi, di ba? Basta pamilya ka. So, yun yung one thing na in-establish ng mami mo, tapos dala-dala mo, and you still carry it, is yung family tayo. And as a family, we take care of each other, and then we love one another. Sabi nga, di ba, may nagtanong na, ano ba yung greatest commandment? Sabi nga ni Jesus, di ba, love the Lord, di ba? With all your heart, with everything. And then love others. Your mother was a wonderful example of what is the love of God, no? Amen. Through her actions. And thank you po, Ma'am Galis. I know that you are in a very safe and wonderful place, no? Kasama mo na yung ating creator, and you're just seeing your kid, si Coach Kidoy, sinasabi mo, I'm good, I'm here. I'm in a wonderful place. Just do what you're supposed to do, loving your kids and pouring out God's love, no? Coach Kidoy, do you have a favorite verse na you would like to share sa ating mga nakikinig? Yung favorite verse ko talaga is Ephesians 6:1. And that's, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tsaka yan palagi kasi yung tinuturo ni Mama sa akin ever since when I was a little boy. Kasi medyo pasaway din tayo noon eh. Kaya every time may something wrong, sabi na sa'yo, children, obey your parents. Pag hindi ka nag-obey, there's something wrong that's going to happen. But then I was that stubborn, until such time that I realized na iba talaga pag obedient ka. So I also give that verse to my players na importante yung obedience with your parents in the Lord. Hindi na parents lang, kundi parents in the Lord talaga yung importante. Opo. Alam mo, Coach Kidoy, no? I saw one of your video clips, no? And yung mga players mo, you are training them not only sa physical, no? Yung para gumaling na sepak takraw players, but you are training them spiritually. And Yes. You let them read God's word, and gaano nyo kadalas to na talagang ang salita ng Diyos, yung Biblia, kasama sa inyong training plan? Every training po. Pag malapit na yung laro, everyday kami. So everyday din sila makakarinig ng word. And during pagmalayo pa, ordinary day, so MWF kami. So every MWF ko sila talaga. Hindi ko pinapalapas yan. Kahit gaano ako kapagod, kahit gaano ako kahit na mag-read lang ng verse at saka i-expound mo, talagang malaking tulong talaga siya para sa akin. And it helped me make my players grow into more disciplined people.
Kaya mas nadidisiplina sila kahit hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang magalit. Yung talagang mahinahon lang yung pagsasalita. Tsaka pag nagsabi ako, lahat sila nakikinig, lahat yung isang oras, parang 10 minutes lang para sa kanila. Yung pag nag-expound kasi it's a vice versa. Kinukuha ko talaga yung mga ideas nila. Kung meron silang i-share, they're always welcome to ask question. Kung hindi ko kaya, sasabihin ko hindi ko kaya yan. Sabihin ko, kung kaya naman, and I'd be glad to enlighten them with my answer. Pero pag hindi kaya, frankly speaking, sinasabi ko, hindi ko kaya yan. So, that's your assignment. Kailangan mo hanapin kung ano yung sagot dyan. So, we are in a different religion. Yung nasa team ko, merong mga Aglipay, merong Catholic, merong Baptist, pero karamihan talaga Catholic. So, meron ding mga from our brothers from Iglesia ni Cristo, but napakadali lang talaga pag lahat pinag-uusapan kahit na sa kanilang mga doctrine, ako nag-a-ask din ako ng question. Oo, para maging masaya. And it happened na yung mga alumni namin, pag nagpo-post ako with regards our devotional, nagko-comment talaga sila, nakakamiss talaga coach yung mga devotionals natin. Tsaka yung iba kong mga players, coaches na rin ngayon, kaya sinasabi ko sa kanila, pwede mo rin gawin to sa team mo. Kasi tinuruan ko yan sila eh. Opo, kung paano mag-handle ng devotional, paano mag-pray, at continuous process pa din. So, hoping na ma-apply nila sa mga, kahit sa bahay nila, sa friends nila, sa kung saan man sila dalhin, yun yung parang masarap pakinggan na marunong na silang mag-devotional, marunong silang mag-pray, marunong silang mag-lead. Kaya para sa akin, consistency pa rin yung key sa lahat ng bagay. We need to be consistent, not only with our talks, but with our actions as well. Coach Kidoy, thank you for sharing God's word by way of devotions na because thy word, di ba, is a light, is a lamp unto my feet, is a light and a lamp unto our feet. Without the word of God, yung mga players would be in darkness. Di ba? Importante doon is preach the word, di ba, in season and out of season. Na makita nila na ang binabasa mo ay ang salita ng Diyos, no? And the Holy Spirit, it is God Himself who would charge God's word with His own power. Yung mismong ang Panginoon, the Holy Spirit will be the one to transform and change the lives of your players. Ang trabaho lang natin, share the word day in and day out para hindi nila makalimutan, no? Alam mo, Coach Kitoy, thank you so much, no? I'd like to share to you this verse, no? Dito sa Matthew 11 verses 28 to 30, Matthew 11, 28 to 30, sabi dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Just surrender everything unto the Lord Jesus Christ. Diba? The Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya lang yung I am the way, the truth, the life, the light. Siya lang. Wala nang iba. Kapit lang tayo sa Panginoon. In the same manner, when Coach Kidoy went through a tough time, sabi niya, God is good and God has a purpose. And yung purpose ni God is always wonderful. Diba?
kahit masakit yung dadaanan natin, God is good and the purpose is always good. Diba? Kasi yun yung ganun ang ating Panginoon. Diba? He loves us to the point that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Coach Kidoy, thank you for being our guest. Sa mga nakikinig, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you, Coach Kidoy. God bless you po. Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.